everybody! Boom boom! Kamusta tayo mga ka-59? Welcome back ulit sa aking channel mga sir. Saan mang dako ng mundo kayo naroon. Saludo po ako sa inyo. Welcome back ulit mga ka-59. At ngayon, meron tayong pag-uusapan at pinag-uusapan talaga. Hindi lang ng Malacanang, kundi ng buong bansang Pilipinas at maging sa buong mundo, lalo na napanood ng mga OFW ito. Kung ako ang tatanungin, pwedeng maging papayag na magpa-drug test nga ang lahat ng mga hindi lang presidentiable, kundi lahat ng mga tumatakbo anuman ang posisyon na gusto mo sa gobyerno. At, syempre, hindi nga ho ito basihan ng COMELEC para ma-disqualify ng isang tao. At least man lang, makita at malaman ng mga tao kung anong klaseng politiko ang kanilang iboboto pagdating ng halalan. Maging tapat man sila o hindi, at alam ko naman ang drug test hindi pwedeng dayain, is makikita man lamang natin, magkakaroon tayo ng hint ngayon mga ka-59 na eto palang si ganitong presidente, eto palang ganitong senador, at sino pa mga politiko dyan ay gumagamit pala ng ipinagbabawal na utot. Ay hindi pala, droga. Oh no! Kamakailan sa speech ni Pangulong Duterte, hindi man niya pinangalanan ang taong ito na umano'y tumatakbo bilang pagkapangulo, ay gumagamit daw ito ng COX. Alam naman natin, ang COX ay napaka-expensive. Isa sa pinaka-expensive na ginagamit ng mga adik. At pag na-adik ka dito is malala ito mga ka-59 kapag na-adik ka sa ganitong klase ng droga. At sino kaya itong presidentiable na ito na ayaw pangalanan ng ating mahal na Pangulo? At sino kaya itong pinariringgan niya na ito na blind item na sa palagay ko naman ay papangalanan din later on siguro ng ating mahal na Pangulo. At nabanggit pa niya dito mga ka-59 na ito daw ay mayroong prominenteng ama. Sino sa mga tumatakbo ng pagkapangulo ang may prominenteng ama? Hindi ko na po sila iisa-isahin dahil kilala nyo naman po kung sino ang ating sinusuportahan sa pagtakbo ng pagkapangulo. Kilala natin sa sarili natin. At lagi ko pong sinasabi, ito bang presidente na iboboto natin ay may nagawa ba ito sa ating gobyerno? May nagawa ba ito sa kanyang mga constituents? May napatunayan ba ito nung habang siya ay nakapwesto sa kanyang pinagpupwestuhan noon bago siya maging tatakbo bilang pagkapangulo? Papasok na naman dito ngayon mga ka-59 yung sinasabi kong ingatan nating mabuti ang pagpili sa ating magiging Pangulo. Dahil yan po ang magiging pinakailaw natin at pinakagabay natin. At 6 na taon po tayong magsisisi kung mali po ang ating ipipili. 6 na taon tayong magkakamot sa ulo kasi mali yung ating napili. Kaya lagi ko pong sinasabi mga ka-59, habang malayo pa po yung eleksyon, nakikita na ho natin unti-unti ano ba talaga ang mga background ng mga ito. Ano ba talaga ang mga background ng ating mga pinipiling maging Pangulo? Ano ba talaga yung mga pinagmulan? Kung paano ba talaga sila nakilala?
Paano ba sila nagsimula? Paano ba sila naging ganap na politiko at ngayon ay lumalaban sa pagkapangulo? Kung sino man itong sinatawag na pinapangalanan ni Pangulong Duterte na umano'y adik, na umano'y gumagamit ng koks, mas maganda pang hindi man ito kailangan ng COMELEC para ma-disqualified, is mag-voluntaryo po lahat ng hindi lang o presidentiable, lahat ng kandidato, para makita natin sa ating mga mata kung sino yung nagsasabi at hindi. At kung ikaw ay tatanggi, well, maiisip natin ngayon, aba, bakit kaya ayaw niya? Aba, bakit kaya hindi siya pumayag na magpa-drug test? Mag-iisip tayo ngayon. Sasabihin natin, pwedeng oo, pwedeng hindi. Pwedeng gumagamit siya, pwedeng hindi. Ngayon, magkadalawang isip, at tayo ngayon, naman sila, mag-iisip din sa atin na mga boboto, papaano ko siya makukuha kung hindi ko papapatunayan sa sarili ko na ako ay isang malinis na tao, na ako ay isang malinis na mamamayang Pilipino, na ako ay isang malinis handang magsilbi sa bayang Pilipinas. Hindi po ba mga ka-5-9? Napakaganda po itong naging pasaring ng ating Pangulo, ano? Kasi pupukaw po ito sa ating mga damdamin, pupukaw po ito sa mga tumatakbo, sa mga politiko, ano man ang iyong posisyon na tinatakbuhan ngayon sa ating gobyerno, is magkakaroon ng idea, lalo ang mga boboto, kung sino ang dapat nating bigyan. Ngayon, magkakaroon ngayon yan ng mga katwiran. Bakit kailangan pa ng ganito? Ano pa bang kailangan ng patunayan? Bakit kailangan pa ng ganito? Siyempre, lalabas yung mga kanya-kanyang mga defense mechanism dyan, mga ka-5-9. Lalo na napakarami ng ating politika. Ngayon, may tanong naman ako dito, mga ka-5-9. Si Pangulong Digong, alam pala niya ito ay gumagamit. Ngayon, ang tanong ko lamang dito is, kung alam niyang gumagamit, bakit kaya hindi niya ito pinatokhang, ano? Di ba, mga ka-5-9? Kung kilala niya itong taong ito na gumagamit ng ganito, is bakit hindi niya ito pinatukhang? Bakit hindi niya ito pinas-surveillance? Bakit hindi niya ito hinuli sa akto o ipinahuli sa akto? Ano kaya ang iba pang dahilan? Bakit ngayon niya lang sinabi ito sa atin na mga nakikinig at nanonood sa kanya? At inaabangan lahat ng sasabihin niya. At meron pa po akong isang tanong dito, mga kapatid. Dati kapag nag-pinpoint si Pangulong Duterte is tinuturo niya kagad, ikaw yun, may pangalan. Ngayon, naging blind item siya. Hindi kaya may iniwasan siya dito? Hindi kaya posibleng totoo, posibleng hindi. Pero ano pa man, mga ka-5-9, is napakaganda po ng naging pahayag niya na ito para maging wake up po sa ating lahat. Para maging dagdag points, dagdag pogi points ng isang tumatakbong ano man ang iyong gusto sa posisyon ngayon sa ating gobyerno. Local ka man, kahit ano, kasi dagdag pogi points. Maging panawagan ngayon, magkakaroon ng mga pagtitipon, pagpupulong, magpapasikat, si ganito, naka-live, naka-video, nakikita natin na sa kanya sarili yon. At meron pa nga suggestion yung ating boksingero na kung pwede is kumuha ng sample ng buhok para malaman kung gumagamit o hindi ba talaga. Maganda po ang nangyari ito. Hindi man ito maging basihan para madiskwalipika ang tumatakbong kandidato, ay magiging dahilan naman ito para mabawasan ang kanyang boto. Ulitin ko, hindi man ito ang maging dahilan para madiskwalipika ang isang tumatakbong kandidato
dahil sa mapatunayan man na addict siya o hindi, gumagamit siya o hindi, ay sigurado naman akong boto ay mababawasan dito. Papakinggan natin mga ka-5-9 sa mga hindi nakapanood, sa mga hindi nakapakinig. Dito sa sinabi ng ating Pangulo, tatapasan na natin ng konti mga ka-5-9. Isa umanong tumatakbong Pangulo ang gumagamit ng cocaine. Ayon mismo ito kay Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po pinangalanan ng Pangulo ang kandidato at nagtataka anya siya kung Sino bakit pa pinangalanan, ano? sumusuporta sa kandidato na anyay prominente ang ama. Naglabas ng kanilang pahayag ang ilang tumatakbo rin sa pagkapangulo. Nagpapatrol, George Karin. Sa Mindoro, binitiwan ng Pangulong Duterte ang kanyang blind item nang magtalumpati sa pulong ng National and Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Pahiwatig ng Pangulo, may isang kandidato sa pagkapangulo na umano'y gumagamit ng droga. There's even a presidential candidate na cocaine. May kandidato tayo Dito, no? Dito pumapasok yung tanong ko na, alam pala niya ito, pero bakit wala siya naging action? Siguro meron pa siyang ibang plano o ibang gustong mangyari dito mga ka-5-9. Hindi natin alam. Pero pabor po ako sa sinabi niyo, Mr. President. Anak ng mayaman. Sabi ng Pangulong Duterte, kilala ang pamilya ng kandidatong gumagamit ng droga. He is a very weak leader. Ang karakter niya. Weak leader. Simple name. Pero ang tatay. Pero nagtataka ang Pangulo kung bakit marami ang sumusuporta sa kandidatong sinabi niyang gumagamit ng droga. What contribution has he made para sa Pilipinas? Alam niyo mga ka-5-9, ano, kung tayo ay palagi nakikinig at nanonood ng mga balita sa ating paligid at magbabasa tayo ng mga nangyayari, pwedeng yung nasa isip natin ay siya yung sinasabi ni Pangulong Duterte dito. Pwede yung nasa isip natin ay pwedeng siya yung pinapatamaan dito ni Pangulong Duterte. Tuloy natin mga ka-5-9. Gusto ko lang tanongin na hindi naman sabang bakit ang Pilipino parang lukong-luko na suporte. Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa niyan? Nagdadroga yan ng cocaine ang tirada niya. Inihayag ng Pangulong Duterte na posibleng hindi alam ng mga taga-suporta ng kandidato. Yun yung sinasabi ko mga ka-5-9, ano? Hindi man ito magamit ng COMELEC para ma-disqualify ng kandidatong ito. Ito ay magiging bakayan ng ating mga kababayan para bumaba ang kanyang boto. 100% bababa ang suporta, bababa ang kanyang boto. Kasi sasabihin, alam mo naman ang mentalidad ng ating mga kababayan na mga ka-5-9. Merong hati kasi yan eh. Merong sasabihin na, oh, hindi ba porket gumagamit hindi marunong magpalakad ng ating gobyerno? Oh, gumagamit yan, ibig sabihin hindi maganda magpalakad sa ating gobyerno. Yan po ang mangyayari dyan mga ka-5-9. Tuloy natin. Droga ang sinusuportahan nila. Itong fascination nila sa itong kandidato na to, kung hindi talaga nila alam, hindi ako naging intriga. Find out. Sino? Kaibigan ko talaga. May kilala. Hindi pumatol ang tambalang Lacson Soto sa pasabog ng Pangulo. Nagpadala lang ng text message si Senator Panfilo Lacson na nagsasabing no comment. Maliban sa 1,000% siyang siguradong hindi siya
ang pinatutungkulan ng Pangulo. 1-0. Sa isang pahayag, sinabi naman ng presidential bet ng Partido Lakas ng Masa na si Carliody de Guzman na tsak niyang kilala ng Pangulong Duterte ang supplier ng kandidato na nagpapasok ng cocaine. Okay. Mas mabuti anyang ipahuli para maiparehab ang kandidato na anyay nalulung talaga sa droga para matakasan umano ang katotohanan sa dami ng kasalanan, ninakaw at pinatay ng kanilang pamilya. Parang may tutumbok ng tao to. Si President Leni Robredo ang gobyerno na kasuhan ng kandidatong binanggit. Pwede rin ito sinasabi ni Miss Leni rito, no? Kasuhan. Sinabi ni VP Leni na isa ring abogado na pwedeng ipabuklat ni President Duterte ang mga confidential information para makita ang mga pruweba sa aligasyon. Kung merong ebidensya, kailangan kasuhan. Kasi ito yung nakasaad sa ating batas. Hindi dapat ito nadaan sa ganitong paraan. Okay. Muli namang binuhay ni Senador Manny Pacquiao na tumatakbo rin Pangulo sa ilalim ng Partido PROMDI ang panawagan niyang sumailalim sa mandatory drug test ang lahat ng kandidato at sino mang nagtatrabaho sa gobyerno. Handaan niya siyang magpa-drug test at umaasang susunod ng iba pang tatakbo sa halalan. Mas mainam niya na kumuha ng sample gamit ang hair follicles. Yun yung sinasabi ko mga ka-5-9, no? Itong si boxing champ natin, maganda yung kanyang panukala o suggestion mga ka-5-9. Ang resulta. Maraming salamat sa pagpapahal. Nang tanungin si Mayor Isko Moreno sa issue, sinabi niyang malayong siya ang pinatutungkulan ng Pangulo na prominente ang pamilya ng kandidatong gumagamit ng cocaine. Labandera nanay ko eh. Tatay ko, estibador sa pier eh. O sa pier 8. To be exact. Sabi ko nga sa'yo, sindero kami. Liyari kami ng bulubundukin, umuusok pa. Smoke him up in. Muling nakisalamuha dito sa Laguna si Mayor Moreno at giniit niyang mabuti na ring isailalim sa drug test ang mga kakandidatong Pangulo para mapatibay. Hindi lang Pangulo, pati lahat ng mga tumatakbong politiko Na mamumuno din sa kampanya laban sa droga. Sang-ayon dito si Senador Bongo at nagsabing handa siyang magboluntaryo sa drug test. Baka nga mauna pa ito mga ka-5-9, no? Si Senador Bongo. Kandidato bago pumili. Hindi naglabas ng pahayag ang kampo ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa isyu ng kandidatong galing sa prominenteng pamilya at gumagamit ng cocaine. Pero sa isang panayam sa radyo kanina, sinabi ng tagapagsalita ng anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na di nila naramdaman na sila ang pinatatamaan ng Pangulong Duterte. Pero ayon sa COMELEC, ang pagiging addict sa droga ay hindi kasama sa kondisyong tinatakda ng batas para ma-disqualify. Yun. Hindi kasama sa kondisyon tinatakda ng saligang batas para ma-disqualify ang isang tumatakbong politiko sa atin kapag nagpatunayang addict o gumagamit ito. Kaya na sinasabi ko kanina, pwede ito maging basihan para bumaba ang kanyang boto. Pwede ito maging basihan para mabawasan ang kanyang mga taga-suporta. Ang kandidato, sabi ni COMELEC spokesman James Jimenez, sinubukan dati ng COMELEC na gawing requirement ang drug test sa... Ngayong malapit ang Pasko, kasama mo. Hindi man siya maging tawag dito, requirements is maging voluntaryo nga yun mga ka-5 na ano. Malaman natin na pwedeng gamitin. Pwede pala ipakita na ikaw ay isang malinis at ikaw ay walang tinatago. Ikaw ay straight o tuwid. Ika nga sa seryoso sa iyong tinatakbo sa darating na halalan. Teka lang. Nasa Pangulong Duterte lang ang desisyon kung papangalanan ang kandidatong gumagamit umano Hindi siguro. na gamot. Wala rin umanong sinasanto ang mga alagad ng batas sa kampanya kontra droga. Okay. Handa umano silang kasuhan ito basta may sapat na ebidensya. George Carreño. Okay, mga ka-5-9. So, yun po ang naging ganap sa speech ni Pangulong Duterte. At excited ako mga ka-5-9 na makita yung mga politiko natin na nagkanya-kanyang pasikat para sa pagda-drug test. Abangan natin yan mga ka-5-9.
at sino man tong weak leader na ito na sinasabi ni Pangulong Digong at yung sinabi po Ginoong Presidente, ay gusto ko po talaga mangyari yun. Pabor po ako sa drug testing. Maraming salamat mga ka-5-9, hanggang sa muli sa aking susunod na video. Maraming salamat po mga sir. Lagi po natin tatandaan na kung ano man po ang ating nakukuha mga balita is pagtagpi-tagpiin natin, pagdugtungin natin, pagsamasamahin natin, pag-aralan bago natin paniwalaan. Kung ito man ay may katotohanan at pwede nating mapakinabangan, saka lang po natin ito magagamit sa maayos. Maraming salamat po mga sir. Saan mang dako ng mundo kayo naroon. Saludo po ako sa inyo. Huwag po kakalimutan na magpasalamat sa araw-araw na buhay na ibinibigay sa atin ng dakilang lumikha. Boom boom! Maraming salamat po. Ingat po tayo.